Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, goodbye, cheese na. Nako, grabe. Taliwas sa katotohanan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling pasadahan ang video ito. Ito, unahin po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga po ang balita mga kababayan. Kaya nga po na ilagay po natin sa thumbnail natin, cheese goodbye na. Cheese sibak na. Yan mga kababayan sapagkat itong si Tito Soto mga kababayan, abay talagang pursigido at may balak talagang maging Senate President. Ito po ang balita mula po sa News 5, 2 hours ago mga kababayan. Sabi po dito, kapag ako'y inaloka or tinulak nila, tatanggapin ko talaga sapagkat nakikita ko maraming dapat ituwid, maraming dapat i-correct sa takbo ng Senado nitong nakaraang taon. Yan mga kababayan, porsigido at mukhang gustong-gusto talaga ni Tito Soto na maging Senate President ulit ulit mga kababayan. Pero eto naman po ang people's choice to be, no? The next Senate President. Walang iba po mga kababayan kundi si ano ba? Nalilito tayo, no? Kasi nasanay po tayo na congressman po ang tinatawag natin dito, Senator-elect Rodante Marcoleta. The people's choice to be the Senate President mga kababayan. So, tingnan na lang po natin. Huwag kang pasisiguro, Tito Soto. Hindi mo naman hawak ang Senado para sabihin mong pag itinulak kanila, pag sinabihan kanila, di ba? Anyway, pagbobotohan po yan at kung sino po ang mas pinakamaraming kakampi, or kung sino po ang mas maraming pabor na siya po ay maging Senate President, syempre, siya po ang uupong Senate President. And we are hoping, no, mga kababayan, si Senator Rodante Marcoleta po sana, no, we hope and sana nga, na sa Senator Marcoleta po ang maging Senate President. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong balitang ito, no? Sabi po dito, US calls on allies to support sanction against ICC. Nako, President Bongbong Marcos Jr., may problema tayo dito. Bakit may problema tayo? Pinadala na po ni President Bongbong Marcos Jr. si former President Duterte sa The Hague, which is labag po sa sinasabing sanction, no? Bakit isa po sa pagiging sanction mga yan, no? Tawag diyan sa kaparusahan ng ICC ay hindi po makipagtulungan, hindi makipag-coordinate ang mga allies ng US. So anong gagawin ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. dito po sa sinasabi ni President Trump na or ng US na suportahan ang sanction against ICC? So mukhang pinatatamaan talaga dito si President Bongbong Marcos Jr. Ano ba? Maiuuwi na ba ni President Bongbong Marcos Jr. si former President Duterte dahil po dito sa pinag-uutos ng Amerika na suportahan ang ipinapataw na sanction against ICC. O yan mga kababayan, no? Mukhang may problema po tayo dito. And also, General Torre, PNP Chief Torre, di ba? Kasi siya po ang nagpadala. Kaya former President Duterte doon po sa ICC sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. Kumusta? President Bongbong Marcos Jr., sagutin niyo po itong sinasabi.
sinasabi ng Amerika patungkol po sa pagsuporta doon po sa pagpapataw ng sanction sa ICC. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong, ito talaga natatawa ako dito dito po sa Daily Tribune. Pero anyway, Daily Tribune, palakpakan po natin ang Daily Tribune. Ito po ang balita mula sa kanila mga kababayan. No? Sabi po dito, Senate Ox free burial for poor, no? Libreng pagpapalibing sa mga mahihirap. Ito po ang sinabi or balita, no? Dito po sa Daily Tribune. Sabi po dito, nako, hari, magmadali. The state can't guarantee you a job, no? Ang 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 gobyerno natin hindi po makapag-provide, no, ng trabaho sa atin. A roof, a shelter, no? Tirahan, hindi po makapag-provide. Or a meal, pagkain, hindi po makapag-provide, mga kababayan. Or cannot guarantee, no? But it now promises a coffin. Pero ngayon, nangangako po sila ng, ano bang coffin, mga kababayan, sa Tagalog? Yung, di ba, nilalagyan ng bangkay? Ataul yan, mga kababayan. Ang gobyerno po natin ay nangangako ng ataol sa bawat mahihirap na mamamatay, mga kababayan. Nako po, anong klase? Instead na your program is about mabuhay, di ba? To save lives. Pero itong programang ito, mga kababayan, grabe naman. Pagpapalibing. Well, it is not a bad program, no? Ito po hindi masama, no? Pero nagiging masama lang ito depende po sa interpretation natin. Kasi yung pag-i-interpret po natin dito, bakit naman ganun, di ba? Dapat ang programa ninyo ay para sa ikauunlad, ikabubuhay, ikagaganda ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Pero bakit naman ito, mga kababayan, ataol pa ang naging programa ng gobyerno? Ibig sabihin ba, they are expecting something? Di ba? May ina-expect bang silang paparating? Na nililibre na nila? Anyway, depende nga lang po yan sa interpretation natin. Kayo mga kababayan, anong pag-interpret nyo dito, no? Ito po kasi ang Senate Bill 2965, the Free Funeral Services Act, no, will fund enabling cremation, may cremation pa. And ano ba to? And burial for families too poor to bury their own. Yan mga kababayan. Yung talagang mahihirap na. Yung mga nasa laylayan ng ating tawag dyan, pamahalaan, di ba? Hindi pamahalaan. Society, yan. Yung nasa laylayan ng ating sosyedad, sila po talaga ang target, no, nitong Free Funeral Services Act or Senate Bill 2965, mga kababayan. Grabe. Ano po ang inyong masasabi dito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito ang sinasabi ko sa thumbnail natin na grabe, taliwas sa katotohanan. Eto, mga kababayan, sabi po ni DBM Secretary Mina Pagandaman, no? Or Department of Budget and Management Secretary na si Mina Pagandaman. Sabi niya po dito, PBBM is true advocate of transparency and open government. Really? Kaya nga nasabi ko, hindi, ano bang sabi ko sa thumbnail? Sabi ko sa thumbnail, grabe, taliwas sa katotohanan. Bakit po taliwas sa katotohanan? Unang-una, sa gobyernong ito, there is no such transparency. No? Wala pong transparency. Bakit? Nagsisinungaling kayo eh. Diba? The government is always lying, and whatever the government said, no, iba po ang nangyayari sa totoong buhay. Nasaan naman dyan ang transparency na sinasabi mo? Open government, palihim nga kayong kung hindi pa, no, tinalakay ng or hindi pa ibinalita ng isang news, no, news
tawag ko dito, news article or news agency, parang ganyan, di ba? News institution. Ano yun eh, online news, no? Parang scary. Square. Yun, Square. Correct me if I'm wrong, mga kabayan, kasi matagal na itong balitang ito, no? Hindi po sila naging transparent in terms of selling our gold reserve, di ba? They sold our gold reserve without, no? Huli na eh. Huli na po ng ipinaalam sa taong bayan. At hindi pa nga ipapaalam sa taong bayan kung hindi pa binira ng mga vloggers. Di ba? Hindi pa sila mapipilitang maglabas ng statement kung hindi pa binira ng mga vloggers. At isa po tayo sa bumira noon. Hindi ko lang alam pero isa po tayo sa nagtackle ng gold reserve na yan, mga kababayan. So, hay nako, napakalayo po sa katotohanan ng sinasabi ni DBM Secretary Mina Pagandaman. Well, anyway, that is only my opinion. Iwan ko lang sa inyo, baka you also agree, no? You agreed to Secretary Mina. So wala naman ako magagawa kung ganun po ang inyong perception dito po sa sinasabi sa statement ito ni DBM Secretary Mina Pagandaman. Pero I stand with my opinion, no, na parang iba naman. Ewan ko lang sa inyo, pero iba eh. Iba po ang nangyayari kaysa po sa katotohanan. At ano po ang inyong masasabi dyan? Ito, pasadahan din po natin itong sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Sabi niya po, that's another way of looking at it. Ito po ay patungkol dun sa 200 pesos na wage hike, no? For us, sabi niya, we still believe that the 100 wage hike is the most convenient and practical. But yung 200 pesos, medyo as much as we wanted to, we don't know. Hindi po nila alam kung sustainable ba yan or diba? Convenient ba para sa magkabilang kampo. Kasi pati mga negosyante dito maapektado din po sila, di ba? Sa 200 pesos wage hike. Pero ang sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. ayon po kay Jose Castro, pag-aaralan po ang 200 pesos daily wage hike. Yan, mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Dito pa lang kay Senator Joel Villanueva, parang medyo no? Parang hindi nakakayanin, no? So, yan, medyo malabo agad. Medyo malabo agad yung 200 pesos daily wage hike na pinopose ng Kamara, no? At sinasabi nga doon sa isang balita, igo mo na yan, President Bongbong Marcos Jr. kasi yan ang magiging legacy mo. Wala pa man, legacy na ang turing dito po sa 200 wage hike yan, mga kababayan. Ano po naman ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, General Torre, General Torre, may fans. General Torre kilala sa pagiging matalino sa kanilang lugar ayon sa kanyang kapitbahay. Nako. Ito parang kinamot mo ang nagkakamutan lang kayo, di ba? Ng likod ni Torre. Anyway, much better kung ibang tao ang magsasabi nito. Pero kung kapitbahay mo lang, no, para kasing sige, kapitbahay, say something about me. Yung mga magaganda lang, di ba? So, eto. Yung kung may atraso ka, ako nang bahala sa'yo. Parang gano'n, di ba? Panyero. Anyway, at least merong nagpumupuri kay General Torre na matalino sa kanilang lugar. Sa kanilang lugar lang pala. Matalino daw si Torre sa kanilang lugar. Ayon po sa kanyang kapitbahay. Ano ba ito? Joke time ba ito? Mukhang joke time to. Anyway, eto, mga kababayan, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video. Sabi po dito, prayer vigil calling for Sara Duterte impeachment trial set June 9 to 10. Nako po, mga kababayan. Actually sila Dilima yata ang may pakana nito eh. Yung mass nila. Basta may mass silang gagawin, di ba? So prayer vigil, no? Nako. Isinalin niyo pang
Diyos dito po sa inyong mga kalokohan. Mas lalong hindi po kayo papaboran ng Panginoon kapag ganito ng ganito ang gagawin ninyo. Huwag nyo na pong isama, di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo mga kababayan ng separation of church and the government, di ba? Tapos ngayon isasali nyo pa. Oo. Wag ganun, wag ganun. Wag nyo nang isali kasi lalong magagalit sa inyo ang Panginoon, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Mga kabayan, ibinunyag ni Senator Amy Marcos na tila bumaligtad na rin ang palasyo ng Malacanang kaugnay sa controversial na issue ng impeachment trial kay VP Sara Duterte Carpio. Ayon sa senadora, baka mapahiya lamang ang Kamara at ilang kongresista kung ipagpipilitan nila na ituloy ang pagdinig sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Ito ay dahil may mga impormasyon umano na ultimong kaalyado mismo ng kanyang kapatid na si PBBM. Partikular ang mga senador ay nagpapahiwatig na rin na ayaw na nilang ituloy ang naturang pagdinig laban sa pangalawang Pangulo. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Ayon pa kay Senator Amy Marcos, dapat nang i-dismiss ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Ito ay dahil gahol na ang oras kung saan ay papasok na ang 20th Congress at wala nang kasiguruhan kung papabor ba ang mga bagong senador upang ipagpatuloy ang nasabing impeachment trial. Para sa akin, personal lang walang resolution to, dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ang Senado. Pero ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Kung matatandaan, lantarang binanatan ni SP Chis Escudero ang mga kongresista, maging ang pinuno nito na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Ayon kay Escudero, kung nagiging sunod-sunuran ang mga congressman sa kanilang pinuno na si Martin Romualdez, ibahin nila ang Senado dahil wala silang karapatan na diktahan ang mga senador maging siya mismo bilang Senate President. Pero todo deny po ang mga kongresista mga kabayan doon po sa sinasabi ni Senate President Jesus Escudero na mga sunod-sunuran kayo. Dinadidiktahan lang kayo ni Speaker Martin Romualdez. Todo po sila sa deny, no? Dinideny po nila yan at sinasabi nila na ginagawa lamang nila ang kanilang mga trabaho. Naniniwala ba kayo mga kababayan na hindi po nadidiktahan ang mga kongresista na ito? Ni Speaker Martin Romualdez. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.